pondo para ani. Now, the reproductive health bill is a very expensive bill. Magkinihanlan kita og billions of pesos in order for it to work. Now, right now, we're even fighting about budgetary cuts sa state universities, budgetary cuts nato sa provincial hospital, budgetary cut sa judiciary, budgetary cut natin sa legal assistance to OFWs, budgetary cut natin sa atong mga beneficiaries sa CARP, budgetary cut here, budgetary cut there. In other words, we don't have the money. Karon hisgutan nato ang reproductive health bill, di makat na, labaw pang makat ang atong SUCs, ang provincial hospitals, because you have to have money to make it work. So, again, the timing is wrong, the timing is off, we don't need it. So, let's leave it at that. So, wag na natin pag-usapan yan. Wag na lang natin pag-usapan. Let's focus our energy and resources into providing better education for our people, providing better livelihood, providing better jobs, and all of these things that we need para we can move on. Kasi kung sige tag-hisgot, sige tag-away sa reproductive health, wala. Mabilin ta sa uban nato mga ang ato mga problema dili masuban. Congressman, I'll go to another issue. Ito, parang ayaw nyo na naman din daw pag-usapan itong weteng. So, ang sinasabi nyo, nakita namin kayo sa national television, you were debating with two senior congressmen who wanted weteng to be legalized. Sabi nyo, hindi na yan kailangan. Paki-explain sa amin. Now, why do we have to, why should we legalize weteng when number one, it's illegal? Number two, itong mga nasa illegal gambling, hindi talaga papayag na ma-legalize ang kanilang operation because if they legalize their operations, babayad sila ng taxes, bantayan na sila ng gobyerno, mahibawaan ang ilang mga operations, mahibawaan na kung kinsa ang mga tao pwede manika sa resulta. Hindi na sila manika sa resulta. So what will happen? You regulate that, they'll come up with another illegal numbers game. Why? Because they make more money doing illegal things. Sa illegal na gambling, mas dako ang kita kay walay taxes, walay regulation gikan sa gobyerno. So you wanna legalize that? Useless. Kay pag legalize nimo anak, maghimo na pod sila ilang other illegal gambling. So paano natin yung pahihintuin yung illegal gambling? Enforcement. Paano ang ibig sabihin yung enforcement? You know, that belongs to the executive. Naana sa executive. Kami mga mambalaod, ang kaya lang namo buhaton to make new laws and to exercise our oversight function. Mao nang gusto namong hisgutan kining weteng not for the purpose of legalizing it, but for the purpose of exercising our oversight functions, among check and balance functions, para ma-check namong executive kung nganong dili manila kaya i-enforce ang laws natin against illegal gambling. Mao nang atong ginabuhat. Kini mga investigation para mahibaw-an nato who is to blame. Is it the PNP? Is it the mayors? Is it the governors? Is it media? Is it the president? Is it DILG? Tanawon nato asa ang mga gaps nato, asa ta nagkakulang diri, asa ang atong mga kakulangan diri kay para matagaan nato og solusyon. Because again, the effect of illegal gambling is that it consumes the money of the poor. Ginakuha ang kwarta sa sa atong mga kabus na mga katawhan o mga kaigsuunan na dili na nila magasto para sa ilang mga pamilya. So kasali na dyan yung last two na meron tayo dito sa Davao? Yes, last two, Masyao, kasi wala namang weteng dito sa Davao. Last two ang meron tayo dito. And I think it's enforcement. You know, we've talked to congressmen, daghan ng mga kongresista diha na gikan sa pagkamayor or pagkagobernador. And sila mismo ang nagasulti. Dito sa among lugar, dito sa among lokalidad, kung kami naman gani ang magsulti na dili na mo gusto illegal gambling diri, kung kami na mismo ang magsulti na walay weteng dapat mahitabo dinhi, kunya amo kining isugo or isulti sa among chief of police sa among lokalidad, wala may mahitabo nga illegal gambling ba? As long as you exercise that, and dili lang pwede na kanang lip service. Kiniahnan, sulti kag inana, buhaton gyud nimo, dakpan nimo, prisuho nimo ang tan mag-illegal diha. And then you just enforce the law. Are you in agreement to this belief that the illegal gambling syndicate has grown so big, hindi na daw yan kaya ng gobyerno? That is what they want us to believe. Mao na siya. Usa ka na sa mga pamaagi. But you know, again, it's just really enforcement. So what you really need is kanang iron hand rule na to in enforcing the law.
So, ang sinasabi nyo dito, pag hindi ma-solve ang problema, hindi solusyon yung illegalize. Hindi talaga solusyon. Hindi talaga solusyon kasi bisan himuon imong legal ka na, naalang gihapon ang illegal. So, yan, medyo maliwanag yon. So, hindi nyo gusto ma-legalize ang last two. Naguhulihan sila dito, baka may gusto sabihin. Ang reklamo lang, bakit daw yung maliliit lang ang hinuhuli? No, tama yan. Dapat yung malalaki. Kilala naman kung sino malaki. Ang sinabi ho sa amin dito ni Mayor Duterte Carpio, kilala daw niya. So, ang sinabi naman ng PNP, kilala din daw nila. So, anong tingin nyo pumipigil dyan? Di ko alam. Mag-case build up kayo and then entrapment niyo, hulihin niyo yung mga yan. And gusto niyo i-publish yung mga pangalan. O gusto nila, ikwento nila sa Kongreso pag hearing nyo. Pwede ba yun? Pwede rin. Pwede rin natin daan yan sa Kongreso. Kung gusto niyo, ibigyan yung mga pangalan sa atin and then i-expose natin dyan sa Kongreso. So, doon, walang libel doon eh. Pag wala. Protected tayo. So, just like what happened, di ba? Yung sa nahitabo dito sa Senado. Si Archbishop Cruz, hindi niya binasa. Di ba? Kay kabalo siya na kung basahon to niya, wala siyang immunity. Maigo siya sa libel. So, ang nagbasa ato, si Senator Ginggona. And because he is covered by immunity, pagbasa niya ato, dili siya makasuhan ng libel. Madaming pangalan na malalaki siyang binasa doon eh. So that's what we can do in Davao. You wanna give us the names? Basahin natin sa Kongreso. So medyo maliwanag yun. Baka gusto niyo yung i-text si Congressman Carlo Nograles. Alam niyo yung pangalan, pwede natin pangalanan daw yan sa Kongreso. Mate-televise po yan. So lilipat naman ako, Congressman, dito. Ito mainit itong usapan ngayon sa Davao. Yung real estate taxes. Yes. It has become a hot topic because the RTC has ruled that the increases imposed by the city government, umaabot daw yan ng 3,900% illegal. Pero ang sinabi sa amin ng City Hall, ito, bago lang, they will not comply with that because they have filed an appeal petition with the Court of Appeals. Well, that's very strange, no? Because ang pagkakaalam ko, it was already declared with finality ang ruling sa lower court. Kaya ang nahitabo manggod ani, ang technical what do you call this? Mistake? Or na nahitabo diha sa kaso. Of course, kabalota, kung napildi ka sa kaso, pwede ka mag-file ng motion for reconsideration. Apan ang nahitabo manggod dinhi, pag-file nila sa motion for reconsideration, wala man nila gi-appeal ang notice and date of hearing, which is a very crucial provision that you have to put in katong imong pleading. And because wala siya nakabutang og date and notice of hearing, murag nahimong useless piece of scrap of paper katong motion for reconsideration, gibasura to siya kay wala siya nag-comply sa requirement, formal mandatory requirement under the law, and so it's considered as if it was filed out of time. Now, kabalutan na if kung filed out of time ang pleading nimo, mahimo ng final and executory ang katong decision gikan sa korte. So I think the remedy that was followed by the city was to file a petition for certiorari on grave abuse amounting to lack or excess of jurisdiction dito sa Court of Appeals under Rule 65. But regardless, para kanako manggod, without an injunction or a TRO, then it's already enforceable. Kining a decision gikan sa RTC, which is actually a decision ordering for the refund or the tax credit to be given to the complainant. And therefore, the complainant, together with all other affected parties, can, legally speaking, technically speaking, can already file for a tax credit or tax refund. May konting katanungan na naiwan dyan eh. Kasi itong real estate taxes na kaso, ang naging epekto nito, yung mga taxes hindi na pwede taasan kasi yun ang sinabi ng court base doon sa petisyon. Sino ba talaga nag-file nito? Kasi ang nababasa namin, isa daw negosyante, ang naiintindihan naman ng iba, Tim Nograles daw ang pumigil dyan sa taxes na yan. Ano ba ang... it was filed by the lawyer of Tim Nograles, Attorney Danilo Basa. Because kini pag saka manggod sa mga buwis, daghan man nagreklamo. Tinuod man gyud na. Ang mga negosyante nagreklamo. Ang mga tag-iya sa mga real property nagreklamo.
owners of real property, they all complain. Apa nang nahitabo manggod, hadlok manggod tanan. Diba? Or nalanganin ang uban, bisan mga negosyante, nalanganin sila mag-file. Sige sila bagulbo, sige reklamo, pero wala may gusto mag-file. Until, ang Team Nograles na lang, pinagi kang Danny Basa, mo'y nag-file ani. Pero nidaog mo sa kaso. Now, Pero dili mo enforce ang City Hall. yes. So, mao nang nahitabo, daog na ta sa Regional Trial Court, it was declared na illegal katong gibuhat nilang pag-increase sa taxes because they did not follow ang kadtong mga procedural requirements. Procedural requirements, una sa tanan, kinihanlan i-publish nimo ang fair market value. Kinihanlan i-publish pud, mag-conduct pud ka og public hearing. And then human na mahimo, mabuhat na nila sa sanggunian ng ordinansa, kinihanlan i-publish pud na siya. On these 3 occasions, wala man to gisunod. Wala gisunod ang pag-publish sa fair market value, wala nag-conduct og public hearing in accordance with what is provided for under the law, and then dili man pud sila nag-publish. Actually, nag-publish sila pero after the fact na. You have to publish it how many days after the ordinance is passed. But they publish it months after the ordinance was passed. So, there was a clear violation na giamin pud. It was also admitted by the city government na kining mga requirements under the law was not followed, pero ang ilang palusot ato is dili na mandatory. It's just pura guidance lang na siya, pero dili mandatory, dili required. In other words, you may or may not follow it. Ang ingon sa korte dili kana nakabutang sa balaod, nakaingon dito shall. O basta nakabutang gani shall, it means na mandatory ka na. Ang tanang publication requirements, ang public hearing, required yun na siya. Kaya para mahibawan sa tao. And doon na sila katungod karon na magreklamo kung gusto ba sila magreklamo. Pero kay wa ninyo gisunod, then it becomes illegal and you cannot enforce it. So, Congressman, puputulin muna natin sandali ang diskusyon. Bigyan nating daan yung mga reminder na papasok. Pabalik po kami. Kalambuan, Dalatmanan. Maayong adlaw. Aniya na pod ang inyong programa, ang Tatak K. Tungod kay gusto nato magpuyo ang kada pamilya sa kahayag, nagpadayon ng atong electrification program. Dugay nang gihandom sa Tagaburok 22 sa Broso Village dinhi sa Kabakan, Barangay Bukana, ang makabaton ug kuryente. Daplin sa baybay ang komunidad ug nanginihanlan ug seguridad. Busa, gitabangan dayon nato ang kapin 50 ka panimalay. 4, 3, 2, 1, Salamat ni kang Carlo Nograles kay siya pili patungod niya siguro hindi siguro yung masudang og poste dere. Ika nagtrabaho ulit kayo. So karon inilinis kuryente, okay na kayo. Tungod sa Oplan Kahayag program, tunhay na ang ilang pamuyo. Magpadayon ang among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan, Dalatmanan. Nagbabalik tayo sa Kalambuan, Dalatanan. Naputol tayo kanina, pinag-uusapan natin ang real estate taxes dahil merong petisyon si Attorney Danny Basa ng Team Nograles na ngayon sinabing bawal yan dahil illegal yan. Ngayon hindi yan dapat ipasunod pero ayaw sumunod ng City Hall. Congressman, ang tanong ito, ang sinabi ho ng City Hall, pag hindi yan pinasunod yung increase na taxes, hindi daw sila makakabigay ng serbisyo, maapektuhan. Hindi naman. Hindi. Murag ang nahitabo din through no fault of the taxpayers or the Dabawenyos. Wala lang sila nagsunod sa mandatory procedural requirements under the law. Ang desisyon, bawal mag-increase. Wala man nagsulti ang desisyon nga, di ka na makakolekta og mga buwis.
kolekta lang gihapon Walang mo nabawas, buwis. in other words. Walang nabawas. Di lang ka makakolekta ug katong increased Bawal rates lang ang ninyo. dagdag. Diba? Bawal lang ang dagdag. So, naalang